ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama sina Joel Malasakit Mangorospe at Darlene Olanyo. Kasama ang buong puwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, November 6, 2024. Sa bayan po tayo napapakinggan sa DWWW 774 at 107.9 DWHT FM Dagupan. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa atin pong mga headlines. Inflation rate sa bansa noong Oktubre bumilis sa 2.3%. Senado pinanatili ang 733 million pesos na proposed budget ng OVP na inaprubahan ng Kamara. Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte nakalabas na ng bansa. Attorney Michael Powan nagbitiw na bilang tagapagsalita ng OVP. Mga residente sa mga lawigang hirap mahatiran ng tulong pinalilikas na sa gitna ng banta ng bagyong Marce. Paliwanag ng sinibak na tagapagsalita ng PAOK na si Winston Casio hinggil sa pananampal nito sa isang lalaki sa ikinasang raid sa Bataan, pinag-aaralan na. Tatlong tauhan naman ng PNP-ACG sinibak sa pwesto dahil sa paggalaw ng CCTV na sa na-raid or ni-raid na scam hub sa Maynila. Metro News, kaso ng dengue at leptospirosis sa NCR, patuloy ang pagtaas. Balitang probinsya naman tayo, DOH Bicol na kapagbigay na ng higit 6 million pesos na tulong sa mga lokal na pamahalaan na apektado ng bagyong Christine. Sa ating international news, 10 katao patay sa pagputok ng isang bulkan sa Indonesia. Sa atin naman pong balitang pampalakasan, dalawang dating NBA players maglalaro para sa NLEX Warriors at Converge Fiber Sexers para Xers para sa 2024 PBA Commissioner's Cup. Sa atin naman showbiz balita, Ayon Perez binawi na ang kandidatura sa pagkakonsihal sa darating na halalan. Balitang kakaiba naman tayo, mag-asawa sa France sinampahan ng kaso ng kanilang kapitbahay dahil sa ingay ng alaga nilang tandang. 6:38 na po na umaga, kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At sa ngalan naman ni Malasakit Manjol Grospe, ako po ang inyong AA Albert Antivo. At sa detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Bumilis ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa noong buwan ng Oktubre. Sa datos po ng Philippine Statistics Authority o PSA, sumirit sa 2.3% ang inflation rate ng bansa noong nakaraang buwan na mas mataas sa 1.9% na inflation rate na naitala noong Setyembre. Ayon kay National Statistician Claire Dennis Mapa, pangunahing dahilan ng pagtaas sa inflation noong nakalipas na buwan ay ang mas mabilis na pagtaas sa heavily weighted food at non-alcoholic beverages na pumalo sa 2.9% mula sa 1.4% noong Setyembre. Sinabi naman ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan na ang inflation rate ng bansa ay nananatiling pasok sa target sa kabila ng pagtaas nito noong Oktubre. 774 Balita Ngayon. Pinanatili ng Senado ang proposed 733 million pesos na budget ng Office of the Vice President o OVP para sa 2025 dahil naprobahan ng Kamara. Ayon kay Senate Committee on Finance Chairperson Senator Grace Poe, nagdesisyon silang panatilihin ang budget makaraang mabigo ang OVP na makapagsumite ng mga dokumento na kailangan upang mabigyang linaw ang ilang issue sa kanilang panukalang pondo. Inihayag din po na ilang beses silang nakipag-ugnayan sa OVP ngunit bigo pa rin
na magsumite ng mga dokumento. Noong September 12 ay binawasan ng Kamara ang mahigit 1.2 billion pesos na proposed budget ng OVP at ginawa na lamang itong 733.198 million pesos. Ang inalis na nasa 1.2 billion pesos na pondo ay inilipat sa Department of Health at DSWD. 774 Balita Ngayon. Nakalabas na ng bansa noong November 4 patungong Los Angeles, California ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zuleika Lopez. Base ito sa impormasyon na natanggap ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman Joel Chua mula sa Immigration. Si Lopez at 6 na iba pang opisyal ng Office of the Vice President ay hindi na naman sumipot sa ika-4 na pagdinig ng Kamara kahapon ukol sa questionable paggamit sa 612.5 million pesos na confidential funds para sa OBP at Department of Education sa ilalim ng pamumuno ni BP Sara. Samantala, inihayag naman ni Attorney Michael Powa na hindi na siya konektado sa OBP. Ayon kay Powa, ang kanyang consultancy contract sa OBP ay napagkasundo ang tapusin na dahil nahihirapan na siyang gampanan ang kanyang trabaho bilang spokesperson ng OBP dahil kabilang din siya sa resource person para sa budget ng opisina ng pangalawang Pangulo. Gusto lang po namin malaman kung kayo po ba ay nag-resign or tinanggal sa OVP? Nag-ano po kami, nagkaroon kami ng pag-uusap prior to the previous hearing. It was really a mutual decision, Your Honor. What do you mean mutual po? Tinanggal ka po ba o nag-resign ka? Nag-decide po kaming mutually kasi nag-express po ako na hindi ko kayang i-fulfill yung obligations ng contract as a spokesperson because to be honest with you, since I'm also a resource person here, I found it very difficult for me to go on media and be interviewed on the same matter kasi nawawala yung objectivity because I'm also part of the hearing as a resource person. So, sinabi ko po yun na I don't think I am capable of really fulfilling the contract. Naintindihan naman po ako, so we mutually decided na i-pre-terminate na po. Kasi ang contract ko po ay dapat hanggang December of this year. So, pinre-terminate na lang po namin yung kontrata po. Bukod sa pagiging tagapagsalita ng OVP, nagsilbi rin si Powa bilang dating Undersecretary at spokesperson ng Department of Education sa ilalim ng pamumuno ni BP Sara. 774 Balita Ngayon. Alas 6:43 na po ng umaga, ipinagutos naman ni Defense Secretary Gilbert Teodoro ang pagpapatupad ng forced evacuation sa mga lugar na mahirap abutin ng tulong, lalo na sa mga malalayo at liblib na mga lalawigan. Ayon kay Teodoro, dapat ay maging maagap ang mga LGU sa pagsasagawa ng preemptive evacuation para maiwasan ang pagkalagas ng buhay. Sinabi rin ni Teodoro na dapat ay magtatag ang mga LGU ng centralized points na maaring paghatiran ng tulong at pagbagsakan ng relief items. Samantala, inalerto na rin ni Teodoro ang mga regional directors ng Office of Civil Defense at inatasan ang mga ito na tulungan ang mga barangay sa pagbababa ng impormasyon sa publiko kaugnay sa pagtama ng bagyo. 774 Balita Ngayon. Ipinag-utos ni DENR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga ang unti-unting pagpapakawala ng tubig sa mga dam sa gitna ng paglakas ng bagyong Marce. Ayon kay Loizaga, layo ng preventive spilling na maiwasan ang malawakang pagbaha at pagragasan ng tubig. Anya sa pamamagitan nito ay maiiwasan ang emergency spilling at hindi magiging problemado ang camp management. Sinabi rin ni Loizaga na dapat ay mayroong flood control measures na sasalo sa mga tubig sakaling magpakawala ng tubig ang mga dam. 774 Balita Ngayon. Samantala, nagpasalamat naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim dahil sa naging tulong ng Malaysia nang manalasa ang bagyong Christine. Nag-usap ang dalawang leader sa telepono kung saan sinabi ng Pangulo na malaki ang naitulong ng air support ng Malaysia sa paghahatid ng tulong sa mga lugar na hirap puntahan dahil sa baha. Pinuri ng Pangulo ang naging tugon ng mga kaibigang bansa sa ASEAN sa panahon ng pangangailangan. Bukod sa Malaysia ay kasama rin sa nagpadala ng air assets at patuloy na tumutulong sa relief operations ng Pilipinas, ang Indonesia, Singapore at Brunei. 774 Balita Ngayon.
Pinag-aaralan na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang paliwanag ng nirelieve na tagapagsalita nito na si Dr. Winston Casio. Ito ay kaugnay sa kinasasangkutan nitong kontrobersiya sa umano'y scam hub raid sa Bataan matapos siyang manampal ng isang lalaki. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin na siya ring chairman ng PAOC, kasalukuyang nasa ilalim ng administrative investigation si Casio matapos makapagsumite ng paliwanag. Nakadepende niya sa magiging desisyon ng buong komisyon kung ibabalik si Casio bilang tagapagsalita o kung tuluyan na itong papalitan. Sa ngayon, si PAOC Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz muna ang tatayong tagapagsalita ng PAOC. 774 Balita Ngayon. Sa iba pang balita, 3 tauhan naman ng PNP Anti-Cybercrime Group ang sinibak sa pwesto matapos umanong galawin ang CCTV sa ni-raid na scam hub sa Century Peak Tower sa Malate, Maynila. Ayon kay ACG Chief Major General Ronnie Francis Cariaga, ipinag-utos na niya ang agad na pagsibak sa 3 at ang pagsasagawa ng investigasyon sa umano'y paggalaw sa CCTV camera sa gusali matapos ang operasyon. Batay sa ulat, tinakpan ng 3 ang CCTV sa hallway upang hindi sila makitang naglalakad ng walang suot na damit, pang-itaas dahil sa matinding init sa loob ng gusali. Sadyang pinatay ang elevator at air conditioning system sa gusali, kaya napilitan ang raiding team na maglakad paakyat sa 23rd floor. Inihag ni Cariaga na sasalang ang 3 sa administrative proceedings at sasailalim sa jurisdiksyon ng Personnel Holding and Accounting Section ng ACG. 774 Balita Ngayon. Kukwestiyonin ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang Senado kapag nagsumiti ito sa International Criminal Court o ICC ng certified copy ng transcript ng pagdinig sa war on drugs. Ayon kay de la Rosa, kung gagawin ito ni Senate President Francis Escudero ay parang kinikilala na nito ang jurisdiksyon ng ICC, gayong mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na anya ang nagsabing hindi niya ito kinikilala. Iginit din ng senador na dapat alamin muna ni Escudero kung para saan ang ipinapacertify na kopya ng transcript ng pagdinig at sakaling gagamitin ito sa ICC ay dapat anyang tumangging magbigay ang Senado. Sinabi pa ni De La Rosa na wala naman siyang ikinababahala, iyon lamang ay nais niyang maging tugma ang aksyon ng lahat sa posisyon ng Malacanang na hindi kinikilala ng bansa ang jurisdiksyon ng ICC. Sinabi ng Malacanang na hindi natin ni-recognize yung jurisdiction ng ICC, hindi natin dapat i-recognize as a country, as a nation. So magkaisa tayong lahat. Hindi yung iba yung sinasabi ng Malacanang, iba yung sinasabi ng Senado. Di ba? So magkaisa tayo. Ang habol ko naman dito isa, hindi tayo magbukang tanga as a nation. Yan pong pahayag ni Senador Ronald Bato de la Rosa. 774 Balita Ngayon. Nakapagsumiti na po ng counter-affidavit si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo kaugnay naman sa mga kasong isinampa laban sa kanya sa isinagawang preliminary investigation sa Department of Justice o DOJ kahapon. Kabilang sa mga kinakaharap na kaso ni Guo ay perjury, falsification of notary public, obstruction of justice at use of falsified document. Inihayag naman ng abogado ni Guo na si Attorney Stephen David na ihihirit nila ang pag-dismiss sa perjury at falsification complaints laban sa dating alkalde. Git ni David, hindi maaring sabihin na pinalsipika ang lagda ni Guo sa kanyang sinumiting counter-affidavit dahil nilagdaan na iyon ni Guo bago pa siya umalis sa bansa noong Hulyo. 774 Balita Ngayon. Tanggap muna tayo na report mula sa ating 774 News Team. 774 News Report. News Report. Senador, pinayuhan ang mga government officials na maging mahinahon sa lahat ng pagkakataon. Detalye po ihatid ni Conde Batak. Conde. Pinayuhan ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang mga government officials na matutong huminahon at huwag magpadala sa bugso ng damdamin o galit. Sa gitna na rin ito ng pagkakasibak kay Dr. Winston John Casio bilang tagapagsalita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission dahil sa nag-viral na video kung saan binigyan niya ng mag-asawang sampal ang isang pinapagalitang janitor sa gitna ng isinagawang raid sa Central 1 sa Bataan. Ayon kay De La Rosa, unbecoming ang manampal ng tao at hindi talaga maganda ng isang government official ay mananakit ng kapwa, lalo na nakuhaan pa ito ng kamera.
Payo ng senador na dapat mag-inhale-exhale o huminga ng malalim ang sinumang opisyal upang makapag-isip at hindi magresulta sa karahasan. Samantala, dahil sa insidente, tiniyak ni De La Rosa na kung humarap man ang umano'y drug lord na si Kerwin Espinosa sa pagdinig ng drug war, ay titingnan lamang niya ito, hindi sasaktan at mag-inhale at exhale lamang siya. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 News Report. News Report. Sa iba pang report mula sa ating 774 News Team, Office of the Vice President o OVP, nagpaliwanag naman hinggil sa pagpunta sa ibang bansa ng Chief of Staff ni VP Sara Duterte. Yan naman po ang report na hatid sa atin ni Gina Mape. Gina. Kinumpirma ng tanggapan ng Vice Presidente ang pagbiyahe sa ibang bansa ni Undersecretary Zuleika Lopez. Sa dinabas sa statement ng Office of the Vice President, tatagal ang biyahe sa ibayong dagat ni Yusek Lopez sa 12 araw o mula November 4 hanggang November 16. Pinaliwanag ng OVP na ang biyahe ni Yusek Lopez ay personal at walang kinalaman sa kanyang trabaho bilang Chief of Staff ni Vice Presidente Sara Duterte. Sinabi rin ng OVP na nagsuwite si Yusek Lopez ng tamang dokumento na itinatakdang rekisito sa mga bibiyaheng opisyal na pamahalaan sa ibang bansa na aprobado ni Vice President Sara. Pinaliwanag ng OVP na walang batayan ng lumalabas sa espekulasyon patungkol sa layunin ng paglabas sa bansa ni Yusek Lopez. Pakiusap ng OVP sa publiko na igalang ang privacy ng pamilya ni Yusek Lopez sa panahong ito. Nabati na nagpunta sa Estados Unidos si Yusek Lopez alas 7:31 ng gabi noong November 4 mula ng Philippine Airlines Flight 102 patungong Los Angeles. Si Yusek Lopez ay unang ipinatawag sa hearing ng Committee on Good Government and Public Accountability ng Kamara upang pagpaliwanagin patungkol sa paggastos ng pondo ng Office of the Vice President. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 News Report. News Report. DepEd Chief Accountant na lumagda sa vouchers para sa questionableng 112.5 million pesos confidential funds umamin na tumanggap ng allowance mula kay VP Sara Duterte. Narito po report ni Grace Mariano. Isa pang mataas na opisyal ng Department of Education o DepEd ang umamin na nakatanggap din siya ng mga envelope na may lamang pera sa panahong kalihim si Vice President Sara Duterte sa ahensya. Inamin ito ni DepEd Chief Accountant Runa Catalan sa ika-4 na pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability ukol sa questionabling paggamit ng confidential funds ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Catalan, ang nabanggit ng mga envelopes na naglalaman ng 25,000 pesos ay iniaabot sa kanya ni DepEd Assistant Secretary Sunshine Chari Fajarda na pinagkakatiwala ang aide ni VP Duterte. Sabi ni Catalan, tumagal ng 9 na buwan ang pagtanggap niya ng naturang allowance mula February hanggang September 2023. Aside from your allowance, from your regular budget, nakakatanggap po ba kayo ng envelope just like Yusek Mercado and Director Osias from ASEC Fajarda? Yes, sir. Magkakano? Minimal amount lang po. Which is, how much po? It's not even, Magkano po? it's 25,000. 25,000. How many times po? If you could recall. 9? Ilan? 9 times. 9 times. From what month up to what month? Let me guess. From February to September? I think so, sir. Ikinuwento din ni Catalan na pinapipirmahan sa kanya ni Fajarda ang mga liquidation vouchers para sa 112.5 million pesos na confidential and intelligence funds na winidraw naman ng mister ni Fajarda na si Edward na siyang Special Disbursing Officer ni VP Sara sa DepEd. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 News Report. News Report.
Mahigit 1 milyong food packs naman nakahanda ng ipamahagi ng DSWD sa mga posibleng maapektuhan ng bagyong Marce. Yan naman po ang i-report sa atin ni Angel Garcia. Angel? Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na may sapat na pagkain ang mga kababayan nating posibleng maapektuhan ng bagyong Marce. Sa press ko ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, sinabi ni DSWD Undersecretary Diana Cahipe na sa ngayon ay may 1.3 million na family food pack stockpile ang ahensya na handang ipamigay anumang oras. Aniya, bago manalasa ang bagyong Christine ay nasa 2 milyon ang kanilang food pack stockpile kung saan pamahagi na sila ng 1/2 milyong family food packs sa Bicol Region na napuruhan na nagdaang bagyo. Aniya, nasa 300,000 food packs ang naka-standby sa mga lalawigang posibleng daanan ng bagyong Marce. Sa ngayon, activated na aniya ang kanilang repacking warehouse sa Central Luzon, maliban pa sa Pasay at Visayas upang dumami pa ang kanilang stockpile. Sinabi pa ni Cahipe na tuloy-tuloy ang relief operation sila sa mga evacuation center sa Bicol Region. Nagbibigay din aniya ang DSWD ng psychosocial support sa mga kababayan nating naapektuhan ng kalamidad. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 News Report. News Report. Vaccination program ng pamalaan kontra ASF pinalawig na rin sa commercial farms. Narito po report ni Chanel Salazar. Mas pinalawak pa ng pamahalaan ang vaccination program nito kontra African swine fever. Ayon sa Presidential Communications Office, sakop ng programa maging ang mga commercial farms at malalaking piggeries o swine herds. Target nitong patatagin ang poultry supply sa lokal na merkado at maging epesyente ang pagbabiyahe ng mga produkto kasabay ng pagpapanatili ng public health safety standards. Dagdag pa ng PCO na kalatag din ang iba pang mga hakbang para maibsan ng non-food inflation o pagtaas ng presyo ng iba pang pangunahing pangangailangan. Halimbawa nito ang paunti-unting implementasyon ng electricity rate hikes, fuel assistance para sa mga mangingisda at extension ng toll rate hike exemption sa mga trucks na nagbabiyahe ng mga agricultural products hanggang December 31, 2024. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 News Report. News Report. 7 na po ng umaga, kami pa rin po yung tagapagbalita, Darlene Olanyo. Ako naman si Albert Antivo. Metro News. Metro News. At sa atin namang Metro News, patuloy ang pagtaas ng kaso ng dengue at leptospirosis sa National Capital Region. Ayon kay Mary Grace Labayan, Department of Health, Metro Manila Center for Health Development Regional Epidemiology and Surveillance Unit, naabot na ng Metro Manila ang alert threshold ng dengue. 4 na LGU din ang nasa epidemic levels na, kabilang na ang Marikina, Quezon City, Manila at Pateros. Mahigit 24,000 na kaso ng dengue ang naitala sa NCR mula January 1 hanggang October 26 at nasa 66 na individual na ang nasawi dahil sa dengue. Umakyat naman na sa mahigit 2,000 ang kaso ng leptospirosis na naiulat sa NCR ngayong taon na 90% na pagtaas mula sa naitala noong nakarang taon na mahigit 1,400. Sinabi pa nila Bayen na posibleng mas tumaas pa ang kaso ng leptospirosis at dengue dahil sa mga pagbahang naitala bunsod ng mga nagdaang bagyo. Metro News. Metro News. Sa iba pang Metro News, ang outdated po na drainage system ang nakikitang dahilan naman ng MMDA sa nangyaring malawakang pagbaha sa Metro Manila sa pagtama ng bagyong Karina noong buwan ng Hulyo. Sa Road to Zero Waste Summit sa Pasig City, inihayag ni MMDA Chairperson Romando Artes na bukod sa hindi inaasahang dami ng ulan at mga basura, ay naging dahilan din ang pagbaha o ng pagbaha ang luma ng drainage system sa Metro Manila na 1970s pa ginawa o 50 taon na ang nakararaan. Inihayag ni Artes na naging mahirap din para sa MMDA ang pangolekta ng mga basura nang humupa na ang baha. Nauna nang sinabi ng DPWH na plano nilang magtayo ng underground water impounding structure na kahalintulad ng sa Bonifacio Global City at sa iba pang lugar sa Metro Manila.
Balitang Fromdy. Sa ating provincial news, DOH Bicol nakapagbigay na ng higit 6 million pesos na tulong sa mga lokal na pamalaan na apektado ng Bagyong Christine. Detalye hatid ni Jonah Bakiran. Nagkaloob ang Department of Health 5 Bicol ng nasa 6.58 million pesos na medical at logistical assistance sa mga lokal na pamahalaan na naapektuhan ng Bagyong Christine. Sa report ng DOH-5, nakapag-mobilize na sila na higit 5,000 health personnel sa ilang bayan at lungsod sa Albay at Camarines Sur, kung saan patuloy na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal sa mga apektadong lugar. Nagsusupply naman ang health office ng gamot, collapsible water containers, jerry cans, hygiene kits, aqua tubs, disaster relief tents, face masks, cadaver bags, nutrition commodities, doxycycline medicines, generator sets, water test kits, tetanus toxoid, newborn kits at elderly kits. Habang ang mga pamilya namang nasa evacuation centers ay nakakatanggap rin ng libreng medical consultations, medications, health education, nutrition assessments at psychosocial interventions. Ako po si Jonah Bakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Balita sa labas ng bansa. International news naman tayo. 10 katao patay sa pagputok ng isang bulkan sa Indonesia. Detalye ihahatid sa atin ni Rose May Miranda. RM. Patay ang 10 individual matapos sumabog nitong linggo ang Mount Lewatobi Laki-Laki sa silangang bahagi ng Indonesia. Ayon kay Hadi Wijaya, tagapagsalita ng The Center of Volcanology and Geological Hazard Mitigation ng bansa, ang Mount Lewatobi Laki-Laki na matatagpuan sa Flores Island ay pumutok dakong alas 11:57 ng gabi nitong linggo lokal na oras sa Indonesia na nagbuga ng mga lava, abo at nagliliyab ng mga bato kaya kinailangang palikasin ng mga residente na nasa loob ng 7 kilometrong radius mula sa bunganga ng bulkan. Tumama ang nagniningas na lava at mga bato sa pinakamalapit na mga komunidad sa paligid ng 4 na kilometro mula sa bunganga ng bulkan na nagdulot ng pagkasunog at pinsala sa mga kabahayan sa lugar. Kaugnay nito, nagbabala ang Disaster Agency ng Indonesia sa mga potensyal na pagbaha at malamig na daloy ng lava sa mga darating na araw at nagdeklara na rin ang lokal na pamahalaan ng state of emergency para sa susunod na 58 araw na nangangahulugang maaaring magbigay ng tulong ang central government sa 10,000 apektadong residente. Samantala, patuloy pang kinakalap ng mga otoridad ang datos ng bilang ng mga residenteng lumikas habang pansamantalang isinara ang pinakamalapit na paliparan sa lugar na matatagpuan sa bayan ng Mumeri. Ako si Rose May Miranda para sa DWWW 774, your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Sports Alert! At sa atin namang sports alert, 2 dating NBA players maglalaro para sa NLEX Road Warriors at Converge Fiber Xers para sa 2024 PBA Commissioner's Cup. Natalo po ihatid ni Mika Fajardo. Palalakasin ng mga dating NBA players ang NLEX Road Warriors at Converge Fiber Xers sa darating na PBA Season 49 Commissioner's Cup. Inihayag ng Road Warriors na kukunin nila ang serbisyo ni Ed Davis para sa ikalawang reinforced conference habang maglalaro naman para sa Fiber Xers si Cheick Diallo. Dating 13th overall pick ng Toronto Raptors si Davis na naglaro sa koponan simula 2010 hanggang 2013 bago lumipat sa Memphis Grizzlies. Nagkaroon din siya ng mga stints sa Los Angeles Lakers, Portland Trail Blazers, Brooklyn Nets at Utah Jazz. Tinapos niya ang kanyang karera sa NBA sa Cleveland Cavaliers at naglaro na sa iba't ibang koponan sa ibang bansa. Nakadagdang palakasin ni Davis ang Road Warriors at magbigay ng kinakailangang tulong para sa mga local players tulad ni Robert Bolick, Baser Amer at JV Mokot. Samantala, inaasahang magdadala rin si Diallo ng maraming karanasan at kaalaman na naglaro na para sa maraming kupunan sa NBA tulad ng New Orleans Pelicans, Phoenix Suns at Detroit Pistons. Inaasahang palalakasin ni Diallo ang Converge na nagtatampok sa mga tulad ni King Caralipio, Brian Santos, Alex Stockton at Deshaun Winston na nagnanais na bumawi sa kanilang quarterfinals finish mula sa Governor's Cup. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774 through sa Music Radio.
Maraming salamat, Mika Fajardo. Showbiz Balita. Sa ating showbiz balita, Ayon Perez. Ano to? Ayon siyang, no? Iyon. Iyon sasakyan pa rin. Joke lang. Ayon Perez, binawi ang talaga daw. Kasi nag-file siya, no? Binawi ang kandidatura sa pagkakonsihal sa darating na halalan. Showbiz chika yan. Nahatid sa atin ni Beshi ng Bayan, Kenny Acosta. Kenny? Happiest and blessed Wednesday morning mga beshi! Narito na ang mga latest chika sa mundo ng mga marites. Mga beshi, umatras na ang noontime TV show host na si Ayon Perez sa pagkandidato bilang konsehal ng Concepcion, Tarlac. Ito ang inanunsyo ng partner ng TV host comedian na si Vice Ganda, isang buwan ang nakalipas matapos na maghain ng kanyang kandidatura para sa May 2025 elections. Nitong Lunes, nagpost si Ayon ng video sa social media platform na TikTok upang ipaalam na hindi na niya itutuloy ang pagtakbo bilang konsehal sa kanyang bayan. Sa naturang video, inilahad ni Ayon na ang pag-atras niya sa 2025 elections ay hindi nangangahulugan na kakalimutan na niya ang pagpasok sa mundo ng serbisyo publiko sa mga susunod pang eleksyon. Paliwanag ng TV host na islamang niya ngayon na mas maghanda upang mas maging karapat-dapat sa posisyong kanyang tatakbuhan. Kalakip din ang paliwanag ni Ayon Perez ang paghingi ng paumanhin sa lahat ng mga kababayan niya sa Concepcion, Tarlac na umasa na sa kanyang pagtakbo, kasabay ng pasasalamat sa tiwalang ibinigay ng mga ito sa kanya. Samantala, pumanaw na nitong Martes ang dating TV host si Robert Alejandro sa edad na 61. Ang malungkot na balita ay inanunsyo sa pamamagitan ng Instagram post ng Filipino stationery brand na Papemel Roti, kung saan isa sa mga founder si Robert. Nakasaad din sa naturang post ang paglalarawan nito sa TV host bilang isang kapatid, tiyuhin at kaibigan na ang pagiging masiyahin, passionate spirit, creative at mapagbigay ay humipo sa buhay ng marami. Taong 2016 nang madiagnose si Robert ng sakit na colon cancer. Si Robert ay isang award-winning artist na nakuha ang kanyang Bachelor of Fine Arts degree sa University of the Philippines o UP Diliman noong 1984. Sa isang podcast noong 2021, inihayag ni Robert na para sa kanya, ang arte ay isang paraan ng paghilom at nakatutulong sa mga tao na makalimutan ang kanilang mga dalahin sa buhay. Noong panahon ng pandemya, nagbigay ito ng libreng mga online workshops kaugnay sa art. Isa sa mga programa na kinabilangan ni Robert Alejandro ay ang Art School ng GMA7. At yan, hatid ko sa inyong mga showbiz chika. Ako po yung showbiz supporter Kenny Acosta. Blessed Wednesday morning, everyone! Maraming salamat, Kenny Acosta. Beshi ng Bayan. Yes, Beshi ng Bayan yan. Balitang Kakaiba. At sa ating balitang kakaiba naman, mag-asawa sa France sinampahan ng kaso ng kanilang kapitbahay dahil sa ingay ng alaga nilang tandang. Ayan, detalye po ng balitang kakaiba ay hatid sa atin ni Doc Justin. Magandang umaga. Good morning, good morning, good morning. Good morning! At isa pang good morning. Ang kwento si Doc Justin. Oo, Doc Justin, ano bang hatid mo sa aming balitang kakaiba ngayon? Ipakilala ko ito. Oy, mayroon akong besita sa'yo. Dito ka muna, kasi mamaya tatanungin ka namin. Good morning ka muna. Dito ka sa kabila. Sa kabila mo yung ka. pula. Oo, yan. Siya yung tandang. Siya mo yung tandang. Oo, pinapunta ko para siya mag-explain. Expert sa tandang. Sige, pagkaroon mo yan. Ay, pindutin mo. Sabihin mo muna. Okay na daw, okay na. Good morning ka muna sa kanila. Good morning. Good morning po sa lahat ng mga listener nandito. W774. Parang gusto mo na rin nag-a-apply Parang gusto mo na rin ditong i-invade Pwede po ba? Sabihin mo nga Tok-Togaok. Tok-Tolaok. Di ba siya ang tandang? Pwede. Anyway, mamaya ka na mayroon kang umalis. Mamaya may tatanong kami sa'yo. May participation ka dyan. Ba yan? Para sa hindi nakakakilala, si Johnny Martinez, yung ating masipag na kasamahan dito. Isang mag-asawa sa France ang kinasuhan ng kaniyang mga kapitbahay, darling. Dahil sa ingay umano ng alaga nitong rooster o tandang. Nakasad sa reklamo na hindi na pinangalan ng kapitbahay na nahirapan silang mag-concentrate at matulog. Nako, At masakit din daw sa tingang mayat may pagtilawak ng tandang. Ano kaya ang mayroon kasi yung matagal
Yung may ganyan, Wala rin daw pinipiling oras ang pag-ingay ng manok na ito. Mapaumaga, mapagabi, wala talaga. Kuhaan talaga. Hindi mo masabi kung anong oras niya tutugaok. Ayon naman sa may-ari ng tandang na si Frank Pascual, Frank lang. Pinapagana ng automated system program ang kulungan ng kanyang manok na si Rico. Rico, boss pa pala ito, Ito ang boss si Rico ni Frank. Tama. Okay. Na nagbubukas lamang tuwing 8:30 ng umaga, tuwing winter at alas 9 ng umaga tuwing summer. Kaya posible niyang makaistorbo sa kanilang mga kapitbahay ang kanilang alagang manok. Sinubukan ni na Frank na makipag-areglo sa kanilang kapitbahay pero hindi naging maayos ang kanilang pag-uusap kaya humantong pa rin sa demandahan. Natanong rin naman ni Frank ang iba pa niyang kapitbahay nung naistorbo nakakaistorbo ba sa kanila itong tandang na ito at wala rin na isa sa mga ito. Wala naman pala raw nagreklamo. Maliban na lang sa complainant ang naabala sa pagtilaok ng kaniyang manok. Nakatakdang humarap sa korte sina Franca sa January para sa pagdinig ng kaso. Ito na ang pangatlong insidente kung saan inireklamo ang isang manok dahil sa ingay nito. Nako, pag dito ka sa Pilipinas, adobo ka. Inola ka, no? Sinabawang kagad papaya. So, anong may advice ganda mo dyan, Doc Justin? Well, talaga naman, may mga iba kasing nag-aalaga ng hayop na nagiging abala naman sa kapitbahay. Lalo itong ibang pets na, di ba, yung dumudumi kung saan pasintabi. Tsaka nakakakagat na ng kapitbahay, hindi lang tandang pero ito, dapat talaga maging responsible pet owner ka, no? Kung tingin mo ito ay nakakabalahaw na kailangan ilagay mo siya sa lugar na hindi naman maapektuhan yung tulog ng ibang kapitbahay, no, Darcy? Correct. Kasi may mga rin, di ba? May mga sakit, no? May mga trabaho pang maagang gising. Itong maganda dito na mag-usap sila, no? Ako kung ganitong mga isyo, sana magharap-harap, hindi yung... Nag-usap naman daw, alam ko, sabi partner, no? Kaso parang hindi sila nagkasundo, no? Kasi anonymous itong complainant din, di ba? Yung iba, kinausap, wala naman nagreklamo daw. Pero yun nga, sa bagay, kung ganito namang may kaso na, papayaan na lang natin silang magdesisyon. Basta ako, masabi ko sa inyo, kay Ray Aguilar ninyo ipaalaga ang tandang ninyo, kikita pa kayo. Totoo yan. Thank you, Mikey Gilon. Good morning, good morning. Ayan, Doc Justin. Mayroon ka bang daw dyan, Doc Justin? May patrivia ka ba or hugo? Ay, ngayon, sabi nila? Ngayon remind lang tayo, darling, kasi ngayon na Stress Awareness Day. Kaya dapat tayo lang tayo sa ating mga sarili, huwag magpasobra, no? Correct. Kasi ang stress talaga nakakamatay ito, darling. Tsaka nagiging cause ng sakit sa tao kasi, kapag sobra kang nai-stress. Kasi hindi naman normal yung functioning ng mga nerves mo, pati lahat, no? Kasi parang wala kang ganang kumain, hindi ka na wala kang peace of mind. Hindi ka makatulog ng diretso. Minsan ikaw na ang galit ka at saka nakakasakit ka na rin minsan ng yung behavior mo naapektuhan na ng stress mo, ng problema. So yan, tama yan payo mo, Doc Justin, hanggang as much as possible, talagang parang dapat i-relax natin yung mga sarili natin. Kapag nai-stress na tayo, pwede tayong i-divert yung attention natin sa mga bagay na makapagpaparelax sa atin. Kasi ito minsan kasi tayo masyado nating inano talagang isang problema, no? May mga bagay na hindi natin kontrolado Pag hindi natin kaya, ibig sabihin hindi para sa atin yan, para sa kanya. Yes. Doon sa taas, magdasal tayo, lumuhod tayo, tuhorin natin ang problema natin. Huwag nating dibdibin. Tuhorin natin yan. Di mahirap kasi yung
kung wala talagang kasi Darlene, ako naniniwala ha. Pag ang isang bagay ay walang solusyon, hindi yan problema. Kasi ang problema, laging may solusyon. At imbes yung problema ang isipin natin, mag-isip tayo ng solusyon. Hindi yung nag-iisip pa tayo ng dagdag na problema sa problema. Tama Nanganganak naman. yan. Yes, may point ka, Doc Justin. Kaya para hindi kayo ma-stress, isang dahilan para mag-enjoy kayo araw-araw ay makinig sa mga magagandang awitin at palatuntunan sa www.774. Lalo na kung narinig ninyo si Larry Damian pa lang. Hi, 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 hi! Andito siya. Andyan ba siya? Magandang umaga. Magandang rin Sianel? Angel? Bakit parang erap? Parang erap daw. Hindi naman daw Di ba? Larry Damian. Hoy, si Kuya Larry nakikinig dyan lagi. Alam mo, Larry, ang good radyo niya sa morning. bahay niya ay bawat kanto. Oo, para kung saan siya mapunta, maririnig niya Tsaka pa si rin. Mami Eden, good Hello po morning, sa good morning. inyo. At yung mga apo niya dyan pa, yung apo niya at yung kanyang mga anak dyan. Mabuhay ka, Larry Damian ng Baliwag, Bulacan. Ayun na. Thank you. Ayan ang ating balitang kakaiba. Maraming salamat, Doc Justin. At yan po mga may init na balita ngayong araw po ng Miyerkules, November 6, 2024. Kami po yung tagapagbalita, Darlene Olanyo. Sa ngalan, di balasakit man Joel Grospe, ako po si Albert Antivo. Dapat sa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Ay! Merry Christmas from DWWW Sierra Quadra. Mayroon na lamang tayong 49 days bago ang araw ng Pasko. Malapit na ang Pasko. Totoo yan. 49 Kaso, days na lang. Parang papalapit din yung mga bagyo. Wag naman po Wag sa... naman Ito pa sana. naman ang nakakabuisit pagka December. Sunod-sunod din. Anyway, mga kanyusik, Pasko na, Darlene, no? So, yan. Naghahanda na pa kayo para sa mga presentation ninyo. Oo. Pero ang dyan partner, syempre yung diwa ng Pasko, yan yung mahalaga na hindi naman kailangan bongga yung handa. For as long as magkakasama kayong pamilya. Correct, yun lang. Sineselebrate ninyo yung kapanganakan ng ating lumikha. Opo. Susunod na ang ipagbabasa po namin ng inyong mga opinyon sa ating pong palatuntunan opinion mo. Opinion ko kasama niyo pa rin po, Darlene Alanyo. Albert Antivo.